ano ba ang magiging epekto nito, especially ma'am, amo kang kukunin ng pondo sa SSS, GSIS. Eh di ba parang kulang na yung pondo sa mga beneficiaries? Alam mo yan na nga, lalo na ako ay 59 na Attorney Claire. Next year 60 ako. Magki-claim ako ng Pensionado na. aking SSS. Kukuha ako ng aking pensyon. Ngayon, nagkaroon ng Maharlika. Sabi ko, OMG! What is the effect on me and others like me? Kasi parang sa akin yung sovereign fund, usually yan, sa mga bansa, ginagawa naman yan, di ba? Pag marami excess, di ba? Marami pag marami. Di ba? Pagka marami, tapos ano gagamitin, kung ngayon sa atin ang kukunin ang lahat ng fund ng mga excess ng mga na pinaghirapan ng institusyon. At pagkatapos meron pa tayong problema ng alam mo yun lang pangalang Maharlika, medyo hindi ako natutuwa Kasi yung Maharlika, Bagong Lipunan, I mean of course these are all associated with the Marcoses, hindi ba? Alam naman natin na yung mismong ating presidente, yun yung sarili niyang mga responsibilidad sa ating lipunan, nahihirapan siyang gampanan. Di ba? Katulad na lang nung mga pera ng gobyerno na hanggang ngayon, yung tax, yung mga ganyan ba? Di ba? Hindi pa naman talaga lahat masusuli. Pagkatapos siya ang proponent, hindi ba? Ang mga Marcos, ang mga kamag-anak. And then, gagamitin nila ang fund sa panahong ang tao hirap na. Kasi may problema na tayo ng tiwala hindi ba? Tiwala na pag sila ang humawak ng pera ko, ang pera ko sa akin mapupunta. Kasi ilang taon kong hinuhulugan yan. Ha? Mula nung ako 21 anyos, nag-umpisa akong magtrabaho, nag-SSS na ako. I think, even mismo sa SSS or GSIS, hindi ba, ang pera, nakamandato naman yan sa kanilang saligan, na ang pera ng SSS, hindi pwedeng galawin yan. Kasi pera ng gobyerno yan, hindi mo yan pwedeng galawin para gamitin mo sa ibang bagay. Kumbaga, hirapan ko yan. Yung mga pamilya natin, nag-ipon tayo, sasabihin ng ibang pamilya, palakihin natin ang pamilya natin, i-share na natin yan sa iba. On the onset, parang maganda, hindi ba? Pero hindi tayo. Kasi hindi kasama doon sa inipon ko na ang pinangako sa akin nung nagbigay ako ay ibabalik sa akin. At ako ang makikinabang. Ngayon, may nagsasabi na, yung pera ninyo, kailangan magtiwala kayo na ibibigay niyo muna sa gobyerno para lumaki. Nagtitiwala ba ako? Kung titingnan ko ay track record, titingnan ko ang history, titingnan ko kung anong man nangyari, parang hindi. So, kinakabahan ako. Meron ba akong kinakabahan? Siguro naman meron. Pero ko yun Hindi ba? Pero ko yun At sa history ng maraming mga anomalya na nangyayari sa ating gobyerno, lalong nakakatakot. Hindi ba? Pero ma'am, itong tanong natin, if ever, di ba, parang i-invest ba ito? Gagamitin sa build? Parang kasi nabanggit yata na part of it will be used as para sa build purposes. So, kung doon, paano kikita? Kasi di ba kaya po mag-invest para kumita, para kumita rin yung SSS if ever, GSIS. Pero kung sa build din siya pupunta at sa ibang mga venture, palabas siya lang kikita. Yun. Yeah. Kaya nga. At minamadali nila. Hindi mo nakakatakot kasi minamadali. Nagdududa ka tuloy natataranta silang ma-approve. Hindi ba? Lalo na yung Pasko, busy ang mga taong nagsha-shopping, nag-iisip ng pambili ng exchange gift. Ang mga nanay, alam mo yun, nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng renta, ng tubig. And then meanwhile, niluluto na nila ang Maharlika Fund. It look as though it is something that is needed for our progress.